Nakatanggap ng sermon mula sa mga senador ang Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa pagtatayo ng mga resort sa ilang protected areas sa bansa. Tiniyak naman ng kagawaran na kaisa sila ng Senado sa pag-iimbestiga sa naturang issue. Si Daniel Manalastas sa sentro ng Balita Live. Audrey, sinimulan na nga ng Senado ang kanilang investigation in aid of legislation hinggil sa mga napaulat na pagtatayo ng mga resort sa Chocolate Hill sa Bohol at iba pang protected area sa bansa katulad na lang, Audrey, doon sa Mount Apo sa Davao. At Audrey, simula pa lamang ng pagdinig ay pinuna ng mga senador ang Department of Environment and Natural Resources. Nakukulangan kasi ang ilang senador sa pagtugon ng kagawaran sa mga usaping ito. Pero Asek, kasi at the moment, ang dating sa aming lahat, on paper lang tong konsepto ng protection. Walang actual implementation. It's just parang on paper na declared siyang protected, pero hindi talaga siya protected. Turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtuturoan. Kapag kami po ay tumawag sa DNR para mag-usisa, mag-imbestiga tungkol sa mga illegal structures, tungkol sa mga paglapastangan sa ating mga kalikasan, nagtuturoan. Kinwestiyon, Audrey, sa pagdinig ang pag-issue ng DNR ng Environmental Compliance Certificate o EEC, bagay na kinumpirma ng kalihim nila na tinutugunan na ng kagawaran ng problema. Tiniyak din ni Secretary Loizaga, kaisa sila para mapalabas ang katotohanan. Regional offices were also enjoined to conduct a comprehensive review of all ECCs issued for projects within PAs. Third, there will be approval, the approval of by regional offices of ECC applications for projects within PAs is now suspended until further notice. The DNR is committed to uncovering the truth that lies in the history of these challenges, holding those responsible accountable, instituting internal organizational changes which are already underway, and recognizing any legislative measures that the two committees may so propose. Punto ng ilang senador, Audrey, bilang taga-monitor ng environment, ang DNR dapat daw sinabihan nito yung mga local government units o LGU, partikular yung mga LGU na pinayagan ng building permits ang mga nasa protected areas. Iginit naman ng kagawaran na wala silang sinisisi. Mahilig kayo dito magturuan, kundi magturuan maghugas ng kamay. Ang pinakalas, sinabi niyo po, Secretary Loizaga, it was before your term, okay? Sige, granting gano'n na nga. Now, ikaw na nakaupo at alam mo may mga violation, correct it. Don't blame other people. Don't blame the previous administration. Very respectfully, sir, I am not blaming anyone. I am acknowledging the facts as they are on the ground when I assumed office. Exactly. And this is why I have begun to institute these investigations, and we have suspended the power of the region to actually issue ECCs. Tell the LGU dahil may tinatawag din na Senado, bawal dyan kasi protected area yan. Dapat hindi nyo binigyan ng building permit yan in the first place. That's part of your monitoring. We are being very careful as far as establishing whose responsibility and authorities were put in line during the process of the construction of these particular structures. We cannot just point fingers, as you said. We have to acknowledge that the investigation and the evidence need to be quite thorough. And that's what we're doing now. Sa ngayon, Audrey, nagpapatuloy pa nga yung pagdinig ng Senado hinggil nga sa mga issue sa protected area sa bansa. Pero hindi na lamang sila nag-focus sa Chocolate Hill sa Bohol. Kumbaga, naging mas malawakan na yung ginagawang investigasyon ng Senado dahil tinutumbok na nila ngayon pati yung iba pang mga protected area sa bansa na umano'y tinatayuan nga ng mga istruktura. Audrey? Okay, Daniel, may punto yung sinabi ni Senador Nancy Binay na yung pagprotekta sa mga heritage sites, sa mga protected area, parang nasa papel lamang. Hindi ba napag-usapan dyan sa Senado kung ang DNR ay may mga kawani na from time to time bumibisita sa mga protected areas para tignan kung may nalalabag sa mga struktura nito? Audrey, pinupunto pa nga kanina ng ilang senador na kung sana ngay katulad na lamang, Audrey, since may technology na tayo, yung paglalagay ng mga
drone. So sinabi naman ng DNR na kanilang tinutugunan yung mga bagay na yan at may mga proseso rin kasi silang sinusunod at tiniyak din naman nila na lahat ng yan ay talagang ginagawa nila yung kanilang makakaya upang maprotektahan nga yung mga ating mga natural environment, yung mga protected areas sa ating bansa. Overall, Audrey, tiniyak naman ng kagawaran na kanilang ginagawa ang kanilang makakaya para maprotektahan yung mga protected areas. Okay, Daniel, bukod sa mga opisyal ng DNR, pinaharap din ba sa Senado o inibitahan din ba sa pagdinig sa Senado yung mga lokal na opisyal, kagaya sa Bohol, na siya ring dapat na nangangalaga doon sa mga protected area sa kanilang lugar? Audrey, invited yung mga yan, katulad na lamang ng mga opisyal sa Bohol, tsaka yung iba pa mga opisyal na kailangan mga nakantasan nga ng mga laga sa mga protected areas. Pero so far, Audrey, hindi pa sila masyado nabibigyan ng pagkakataon na makapagsalita. At sa ngayon, yung mga senador ay nakatuon pa yung pansin upang pagpaliwanagin nga itong kagawaran, itong DNR. Alright, maraming salamat, Daniel Manalastas.